Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto mga kababayan, tatlo po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang una mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. Tiwala kay Boying Rimulya. Aba mamaya aalamin po natin yan kung bakit tiwala pa rin si President Bongbong Marcos Jr. kaya Ombudsman Rimulya. Ang pangalawa naman po mga kababayan, itong si Ombudsman Rimulya pinag-public apology ni Senator Rodante Marcoleta. At nagkagulo po sa Senado mga kababayan, okay? At ito ang last natin pag-uusapan. Soto at Lacson, tiklop sa malaking pasabog ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, unahin na po natin to. Si President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. Ayan mga kababayan, tiwala, okay? Tiwala si BBM kay Boying. Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakabatay sa ebidensya, okay? Ang investigasyon ng ombudsman sa umano'y maunumalyang flood control projects na kinasasangkutan ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez at dating Bicol Representative Saldico. Ayan Ayon sa Pangulo, posibleng magsampa ng kasong plunder at indirect bribery laban sa dalawa. Aba. So, confirm na ito mga kaubayan. Kasi nung una kasing nilabas ni President Bongbong Marcos Jr. yung kanyang salaysay, wala naman pong nakalagay na laban, di ba? Yung binanatan nga yan ni Sir Ted Filon no? Kasi ang lumalabas doon ay parang nagiging witness pa or magiging part ng investigation, no? Yung makukuhang impormasyon dito po kay former Speaker Martin Romualdez. Pero dito po sa balita, no, ng DWSI 8664, no? Ay kakasuhan pala ng plunder at indirect bribery, no? Itong si Martin Romualdez at Bicol Representative Saldico. Ayan mga kababayan. Dapat lang naman talagang kasuhan ng mga ito mga kababayan, di ba? Pero nga, bakit? Kung ombudsman po, di ba sabi po kanina ni President Bongbong Marcos Jr., ombudsman, tiwala po siya kay Boying Rimulya mga kaubayan. Paano ba yan? Di ba si Boying Rimulya ay aso po yan ni President no? At tinuturo po, hindi kaya magkaroon ng conflict of interest kasi si Rimulya kabrad din po, no? Ka-fraternity din po ni Speaker Martin Romualdez, no? At sinabi nga ni Rimulya na tinawagan umano siya ni Romualdez prior the investigation, no? Ang problema dito baka, di ba? Baka hindi makasuhan. Di ba? Baka magbago po ang stand ng ombudsman, di ba? Tapos ito naman pong si Saldico, ang itinuturong mastermind ay si President Bongbong Marcos Jr. Sino po bang boss ni Rimulya? Diba si President Bongbong Marcos Jr. Ngayon, sabi po ng Pangulo, gusto ko lang i-connect mga kababayan, sabi po ng Pangulo, ang ginagawa naman ni Ombudsman, ay nakabase lang daw po ito sa ebidensya at sumusunod lamang sa ebidensya. Paano po kung magkaroon ng
'Di ba? Yung mga ebidensya mawala, mga kababayan. Kabrad yan eh. Ka-fraternity po yan ni Ombudsman Boying Rimulya, si Romualdez. At ang Pangulo naman po, isinasangkot rin naman ni Saldico, bossing naman ni Romualdez. Ang tanong dito, talaga bang magkakaroon tayo ng hustisya sa pamumuno ni Ombudsman Rimulya? Di ba? Yun po ang tanong, mga kababayan. Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Ang balitang ito, mga kababayan, si Rimulya, Marcoleta versus Rimulya. Eto, pakinggan po natin to. Nagkaungkatan sa Senado. Pinagpa-public apology ni Senator Rodante Marcoleta si Ombudsman Boying Rimulya dahil sa mga pahayag nito noon. Nagbabalik si Mayan Los Baños. Bending the law is all right. Tensyonado na naman sa Senado matapos mag-throwback ni Senator Rodante Marcoleta sa sagot ni Ombudsman Boying Rimulya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Rimulya? Yes, sir. Klarong-klaro yun ha. Yes, sir. Diba? Hanggang ngayon, hindi yan matanggap ni Marcoleta. Sa deliberasyon kanina sa hinihinging 6.5 billion pesos na budget ng Office of the Ombudsman, iginiit ni Marcoleta na dapat magpaliwanag o mag-public apology si Rimulya sa pagsang-ayon niya na pwedeng baluktutin ang batas. Wala hong intention to bend the law. No, that's very clear. Itong nasabi niya ay isang figure. Teka lang mga kababayan. Wala daw intention na mag-bend ng law si Rimulya. Teka lang, hindi naman yung pag-uusap. Huwag niyong lukuhin po ang taong bayan ha. Kasi yung hearing na yon, seryoso po si Rimulya. No? Hindi niya naman sinabing, oops, this is a figurative speech. No? Seryoso po ang sitwasyon na yon, di ba? Sinang-ayunan pa nga si Secretary ay si Senator Erwin Tulfo. Meaning it is not figurative speech, mga kabayan. Seryoso po sila doon sa bending the law. Hindi po pwede ang gano'n kasi mga matataas po silang opisyal ng ating bansa, di ba? Of speech. Why figure of speech? Our people might be misled. It should be explained succinctly, Mr. Speaker. It should be explained very well that that is not correct. That he was wrong in saying that. He was very wrong in confirming and even affirming that. Muli ring inungkat ni Marcoleta ang sinabi noon ni Rimulya na dapat magbalik muna ng pera ang mga diskaya bago sila maging state witness. Git ni Marcoleta, wala yan sa batas. Isa pang kinwestiyon ng senador ang sinabi ni Rimulya na maglalabas ng arrest warrant sa December 15 laban sa mga sangkot sa flood control scandal, kabilang ang ilang kasalukuyan at dating senador. Sabi ni Marcoleta, nagmumukhang may impluwensya sa korte ang ombudsman. Sagot dyan ni Rimulya, Those estimates are just guesstimates. They're not meant to influence anybody. nagbabalita mula sa Sen, mga kababayan, ano po bang ito ang take ko dito sa sinasabi or gustong iparating sa atin ni Senator Rodante Marcoleta patungkol po dito kay Boying Rimulya, no? That Boying Rimulya, mga kababayan, walang alam sa batas, no? May alam but it's not sufficient for him to be qualified, no? Diyan po sa ombudsman, di ba? Hindi po ganoon ang kalakaran. You have to follow the law. No, kasi mga kumbaga you are law enforcement kayo. No, hindi. Law enforcement nga, di ba? Oh. Kailangan niyang sumunod sa batas, mga kababayan. Rimulya. Ang gusto pong iparating sa atin ni Senator Rodante Marcoleta, hindi ka karapat-dapat, no? Diyan sa ombudsman. Yun lang po yun, mga kababayan. Samantala, mga kababayan, ito naman po ang naging ganap. Ito po, sabi po dito sa balita, mga kababayan, matapos
Humiling ni Marcoleta na mag-sorry, ayun nga, public apology si Ombudsman Remulla sa bending the law. Gatchalian, Soto Lacson at Risa Hontiveros kinumpronta si Marcoleta. Aba, tingnan nyo yan mga kaubayan ha. To the rescue. To the rescue agad ang mga tuta, aso, ha? Dahil nga sa gusto ni Senator Rodante Marcoleta na mag-public apology si Remulla, bigla na lamang kinumpronta ni Soto, Gatchalian, Lacson at Senator Risa Hontiveros si Senator Rodante Marcoleta matapos nitong maghain ng motion na mag-public apology si Ombudsman Crispin Remulla tungkol sa bend the law. Diba? Wala namang problema dun sa mag-public apology siya kasi may kalasalanan naman talaga siya, di ba? At facts lang din naman po ang sinasabi dito ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Talagang to the rescue, no? To the rescue po ang apat na senador na si Gatchalian. Ito si Gatchalian, di ba? Palagi na siyang mukhang tagapagtanggol na rin po ito ni President Bongbong Marcos Jr. Si Gatchalian, no? Ng administrasyon. Si Soto, lalo na si Lacson. Si Risa Hontiveros, ganun din no? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito na kung saan tiklop si Soto at Lacson sa malaking pasabog ni Senator Marcoleta. Nilabas ang video. Yari si BBM. Nako, yan po ay galing po sa Pinas News Insider. Ito, pakinggan nga po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang nakakagimbal at nakakapanindig balahibong pagbubunyag ng presidential sister Senator Amy Marcos, ang tinatagong lihim ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. na di umano'y gumagamit ito pati ang asawa at anak Senator Rodante Marcoleta di na nakapagpigil at bigla ang binasag ang Senado sa kinasang budget hearing ng Senado at matapang na inungkat ang matinding speech at shocking revelation ng presidential sister Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid na si Marcos Jr. na di umano'y lulong ito sa ipinagbabawal na gamot. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang full video kung papaano tila binasag at inungkat ng matapang na senador Rodante Marcoleta ang pagbubunyag o ang shocking revelation ni Senator Amy Marcos na siyang gumimbal sa gobyernong Ngagba, lalong-lalo na sa Palasyo, Senado at Kamara at sa lahat ng ahensya ng gobyerno, maging ang media at ng taong bayan. Narito't panoorin ang full video. Ay nagsalita ang ating kasama, Senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating bansa? Pinaka-importante po yung panugutin yung mga nagkasala. Mr. President, ang direktang binabanggit ko po ay yung pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Narinig po ba ninyo, Mr. President? Noong pong nakaraang taon, Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Dahil po sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sang-ayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons.
Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Kilala ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya ako po gusto natin tinatanong, bumisita. ay alam ko pong kaibigan nyo yung Deputy Prime Minister. Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So kung pag-usap po yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo pero talagang bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, bakit po 24.95 tons kaagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President? I was advised, Mr. President, by the BSP that it's part of their portfolio management. So from time to time, they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk. So in this case, they sold gold and transferred to another asset class. Ang kagandahan ho dito, Senator Marcoleta, kumita naman ho tayo dahil mataas ang presyo ng gold ngayon. So kumita naman ho ang BSP dito sa pagbenta. Pero lumipat lang naman siya in another asset class na high yield, low risk. Pero, Mr. President, ngayon po ang daming nagsasabi, kahit hindi po natin tingnan yung boiling cauldron, mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Sa mga tuwid, kung halimbawa nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro, Mr. President. Di po kaya? So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo. Although to be honest ho, mahirap rin ma-predict yung presyo. Minsan tumataas, minsan bumababa. But along the way naman po, ito ay nagbebenta ho sila in tranches. Hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But you're right na tumaas pa ho yung presyo. Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves, ito po ay kinapapalooban ng halos 5 masasabi nating paraan. Nandyan po yung ating reserve position. Kasama po ngayon ang pangalawa, yung ginto nga po. Yung ating special drawing rights, yung foreign investment, at saka yung foreign exchange. Kung titingnan po natin ang ating gross international reserves, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating GIR, Mr. President, $108 million. Ang representas po ng gold dyan halos $16.4 million. Kaya kung siguro binenta natin po ngayon, baka ito 16 na ito, $32 million po. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo yan, no? Nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas.
Although mahirap rin ho masabi kung gaano siya katagal tataas o bababa rin ho siya. So ang BSP naman ho, ang ginagawa ho nila as part of the portfolio management, nagre-realign lang po ng asset classes. So but hindi naman ho nila binenta to isang bugso, no? So kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binebenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ang ating BSP, mas malawak. So, ang problema lang dito mga kababayan, no, kasi binebenta po nila yung gold natin, tapos hindi nila pinapaalam sa taong bayan agad-agad, di ba? Benta po sila ng benta ng gold, tapos utang din po tayo ng utang, no? Baka isang araw mga kababayan, pulutin nilang tayo sa kangkungan nito. Although di ba? Baka isang araw pulutin nilang tayo sa kangkungan. Pero sinasabi naman po nila, bumibili po sila ng bagong asset, no? Bagong asset na high yield and less risk, mga kaubayan. Pero ang tanong ko nga dito mga kaubayan, ang gold ba hindi ba siya high yield? Hindi ba stable ang gold? Baka mamaya sa sobra ninyong diba? Sa bagay mga economist naman kayo, it is your right, no? Pero kasi tayo rin mga kabayan, nagtitrading din naman tayo kahit papaano, no? And we know, no, na the more risk, no, the more profit na pwede mong mag-gain, di ba? So, ang akin lang, gold is stable, no? No? At yan po ang itinuturing na backbone ng ekonomiya natin, no? Yung gold. Pero I'm not an economist, hindi po tayo eksperto dyan. Yun lang pong sinasabi ng karamihan na ang gold di umano ay ang binaback up po yan ng fiat money natin, di ba? Anyway, hindi naman tayo masyadong dyan, pero grabe rin ang laki rin ng nila no? Ang laki rin ng binenta nilang gold Ngayon, konti na lang yung gold natin, pataas na ng pataas yung yung price ng gold, di ba? So, hindi kaya nagkamali sila, no? Po yung kanyang pananaw. Yeah, tama ho. Kung natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, doon po sana natin may bebenta ng mas marami, mas malaking ganansya po ng ating bansa, Mr. President. I agree with you, Mr. President. Senator Marcoleta, na kailangan din maging practical and tingnan yung overall trend, no? So nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas kumbaga chinempuhan ho nila na mas mataas yung presyo. Kasi po mula nung mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Kung talaga po kasing nakakabahala po kasi kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation. Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka makaingat Hindi po natin basta-basta dinidispose yung ginto. Parang seguridad po ito Mr. President. Tama po ba? Tama ho, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year-to-date na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24%. Ito po yung medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang para sa ganun po ay naintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents yung galaw po ng ating financial system, Mr. President. Paano po ngayon
i-assess ng Department of Finance po yung recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating gross domestic product. Lalo-lalo na sa construction. Kanina na pag-usapan ho natin ni Senator Ping yung laki ng contribution ng government spending. Almost 25% of our economy ay nasa government spending. So ang strategy po ngayon ng economic managers at administration is number one, regain the trust of our people. So balitaan ko kay Secretary Recto, Executive Secretary, na today magpa-file na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So isa yan sa mga paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang So, yun pala mga kababayan, no? Para maibalik ang tiwala ng bayan, no, sa gobyerno, magpapile na po ng kaso as ombudsman. Nako po. Si Saldico. Pinailan nilang kaso to gain the trust of the taong bayan. Ngayon mga kababayan, for example lang, makasuhan itong si Saldico at yung 17. Ewan ko lang kung si Martin Romualdez included na dyan. Wala kasing hindi pinapangalanan si Romualdez dyan sa 17 at si Saldico. Sa palagay niyo po ba magtitiwala na ang gobyerno, ang taong bayan sa gobyerno pag nakasuhan po si Saldico? Mas lalo pa nga pong nagagalit ang taong bayan sa totoo lang, di ba? Dahil nung hindi nagsalita si Saldico, tahimik naman ang gobyerno. Hindi umaaksyon, di ba? At bagkus ipinagtatanggol pa si Saldico na hindi pa pwedeng kansilahin ng passport, wala pang kaso. Nung nagsalita mga kababayan, nag-iba pong ihip ng hangin, agad-agad, no? Eto, may kaso na. File agad mga kababayan. So nakakapagduda po talaga ang ating gobyerno, di ba? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.